Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ko energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo ang aking mga exclusive perks. So, kung paano mag-join, just click the join button para makita ang mga exclusive perk na in-offer ko, like live streaming, etc. Dun sa live stream, pwede nyo akong tanungin ng kung ano-ano. Anyways, eto bida natin, babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert. So, ulitin ko, pwede ring lalaki kung introvert. Pero since magkakalituan tayo, dahil dalawa yung gender, mag-focus na lang tayo sa babae. Okay? Babae or feminine energy. Pero sa subject na to, babae ang sasabihin ko. Okay? Para hindi tayo malito. 2 of sky, 2 of earth. Dalawang 2, no? Queen of wands, 4 of wands. So, yung bida natin, bukod dun sa sinabi kong description, ay nasa 40 to 59 years old. Pero sa case na to, more like babae na ibang tao to. Okay? Kakilala nyo, babae. Or kakilala nyong lalaki, pero introvert. Okay? Regardless kung babae o lalaki yung nanonood, basta someone na malapit sa inyo na babae or lalaki kung introvert. Yung tatama ng reading natin. Dalawang to. Kung yung babaeng to ay single, maring mamit niya na yung kanyang soulmate or case to case basis. Depende sa trip niya. Kung ready na ba siya maghanap ng someone nyo, ready, darating na yung soulmate niya. Ngayon, kung di pa siya ready at naglalaro-laro lang siya or naghahanap lang ng newfound friends, di ganun pa rin yung energy. Naglalaro-laro or nagko-collect ng mga tao hanggang sa makita niya na yung best option. Ganun ang dating. Kasi nag-ano siya dito, pa-party. So, more like nagsasaya. So, depende nga. Kung ang gusto niya ay mahanap niya na ang soulmate niya, di magse-celebrate na siya dito. Dahil makikita niya na. Or, for once in a way na nagpa-party, naglalaro-laro lang, hindi nagsiseryoso. Kasi nga, di pa siya ready. So, case by case basis o scenario.
Ang bilis ng reading natin. Dahil dyan, lilipat na tayo sa pangalawang deck. Ibang senaryo. Page of Swords, Hanged Man. Pare silang upright. At upright din to. Knight of Wands. Queen of Swords. Wala namang umulit, no? Nalimutan ko na yung mga cards kanina. So, dahil wala namang umulit, na mga card dun sa previous na spread, hindi sila magkarugtong. Kaya lang, tatlong court cards. So, wala tayong bida dito. Di katulad kanina, may description tayo para makilala nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, o para sa kakilala nyo. Pero this time, ang daming court cards, di energy sila lahat. Wala tayong literal na description. So, sa case na to, may chance na baka maapektuhan ng iba sa inyo, ng ibang tao, when it comes to decision making. Whether kayo to na maapektuhan ng ibang tao sa decision making, or someone na malapit sa inyo na sila yung maapektuhan ng ibang tao sa pagdedesisyon nila sa buhay. Pwede ring may mamit yung iba sa inyo na bagong friends. In times of crisis, maaring may tumulong sa inyo. Ayun, yun lang. Kasi trial to magiging trial na tong Hanged Man. So, ito yung crisis. So, sila yung tutulong sa iba sa inyo in times of crisis. O sila yung pwede maka-influence sa decision making nyo. Marami, O pwede sila yung tutulong ma-enlighten ang isip ninyo. Kapag problemado kayo at magiging illusion na to. During confusion, sila yung tutulong sa inyo para ma-enlighten o makuha tong clarity. Anyways, bilis din ang reading na yon. Dito tayo sa pangatlo. Pangatlong deck. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo ulit. Crow agad, Well, sa case na to, may spirit guide, ancestor. This is the loved ones na maaari mag-send ng warning sign sa iba sa inyo. Tungkol saan kaya, 'di ba?
itong warning sign. Anong information ang masasabi nitong deck na to? Warning sign. Ano to eh? Too good to be true. Beware sa something na like offering through communication. Lalo na kung through text, emails, chat, na maaring makareceive yung iba sa inyo ng something na may kinalaman sa big offering o big opportunity. Nagmukha na scam to kasi too good to be true eh. Or big promise ba na nagmukha na tong persuasion na maaring mag-lead sa inyo sa kapahamakan. So beware. Okay? Basta wag maniwala sa too good to be true na offering. Lalo na kung manggaling yan sa social media o sa chat, text, email. Baka ma-scam nga. So whether kayo to na maka-experience nito or someone na malapit sa inyo, kasi hindi lang yung energy nyo sasakupin nito. Kung dito tumama sa inyo di baka tumama sa someone na malapit sa inyo or kakilala nyo mismo. So ngayon may door. Door at candle. Kasi yung door, pag nakita ko siya, mukha siyang opportunity. Kasi ano siya parang blessing na kakatok sa pinto. So more like opportunity. Ano to? May candle. So yung candle, pag nakita ko siya, kasi liwanag, more like enlightenment or hope. Kaya lang masyadong malawak, 'di ba? Yung information, wala tayong subject o direction sa reading. Kaya maglalagay tayo ng clarifier. Cards. Well, may paparating ang opportunity, more like new beginning. Parang may pag-asa pa, 'di ba? Sabi ko kanina sa hope. Overall or in short, para tong reconnection mula sa someone na naglaho na sa buhay ninyo. Whether ginost kayo or hindi nyo na nakakausap for some reason, ay may chance na magbalik na para bang hindi nyo inakala na may pag-asa pa pala magbalik ang taong to sa buhay ng iba sa inyo. Kasi na-deads na yung connection dito sa coffin So ito naman, new beginning, hope. Ito, arrival. So communication.
in all forms. So, yun. May chance ng reconnection from someone na hindi nyo na nakakausap sa present. Ay posible. Okay, yun nga lang, masyadong general. Di natin masabi kung sino yun. Kung ex ba yan, childhood friend, dating co-worker, rumble na. Kasi details lang yung sinasabi ko. Hindi ko na siya pahahabain. O, in-depth. Hindi ganun. Kasi magtatagal ako. So, para makarami tayo na information, rumble na. Ano to? Moth at comet. Comet. Kasi yung comet may apoy. So, pag may apoy, disaster, di ba? Destruction. Gulo. Kasi comet, pag tumama yan sa Earth, di ba? Malaki yung damage na pwede niyang magawa. Eto, moth. Kasi, yung moth, depende sa sitwasyon. Kasi pag nakikita ko tong moth, naisip ko ay the devil card. In a way na pwede siyang may kinalaman sa attachment, too much attachment, self-indulgence, or addiction, obsession. So, bakit ganon? Isipin nyo yung moth. Ayan, yung moth. Tapos, nakakita siya ng apoy o lampara. Alam niya masusunog siya doon, pero gusto niya pa rin dumikit sa apoy. Ayun, nasunog na siya. At least, na-deadsman siya, masaya naman siya, di ba? Yun nga lang, anong napala niya doon? Wala, di ba? Nilagay lang niya yung sarili niya sa peligro. Kaya siya inihahalin tulad ko sa the devil card pag nakita ko tong moth. Pero case by case scenario o basis, kasi yun yung negative side. Meron din namang positive. So ano yung positive? Change. Kasi butterfly pa rin naman siya di ba? So yung butterfly ay pwede rin may kinalaman sa change o transformation, metamorphosis. Since marami yung information at walang direksyon, di ba? Lalagay tayo ng clarify cards. Sight. Nirumble ko na rin dito yung kanina. Ayan mo na. Hindi ko natanggal yung mga nagamit ko ng cards sa Lenormand. Pero dito natanggal ko pa, Ayan mo na. Kung may uulit, di meant to be. So far, wala pa namang umuulit. Sight. Ito kasi mukha siyang the devil or death card. Ito, sight ay parang death card din. Remember, ito, parang bad omen. O war. So, case by case scenario. Sabihin natin eto, kasi pwede rin siyang pain. Sabi ko nga sa inyo, maraming meaning Depende kung saan ako i-lead ng intuition ko. Magmumukha siyang long distance relationship na toxic.
So, paano naging toxic? Nakakasakal. May someone na obsessed, possessive. Nagmukha na siyang abusive. Pwede rin ganun. Yun yung unang senaryo. Pwede rin na bukod sa long distance relationship, ibang info ay foreigner yung partner, or kundi man foreigner ay matanda na yung partner, lalo na yung lalaki. Yung lalaki maglalaro yung edad niya sa 50 pataas. So yun yung mga info na pwede nating magamit para makilala nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, o para sa kakilala nyo. So yun yung unang senaryo. Pangalawa, ano nga bang pangalawa dito? Kung sino man yung nasa ibang bansa, matotoxic siya eh. Siguro yung amo niya abusive. Malaki chance oh. So whether kayo to na nasa abroad or kakilala nyo na nasa abroad, nasa malayong lugar kung di man abroad, napalayo dahil sa work, for some reason makaranas siya doon ng violence o abuse in all forms na. Lalo na kung domestic helper or ewan ko, basta nasa abroad yung tao dito, doon siya nag-work. Pangalawang senaryo, di ba? Pangatlo, alam na ngang toxic ginagawa niya pa rin yung bisyo niya. So pag ganun, baka mapahamak siya dito, baka ma-hospitalize dahil sa bisyo niya o bad habits na ginagawa niya. Alam naman niyang toxic, ginagawa niya pa rin nga. Ayun. Ganun ang dating dito. Baka nga maano pa to, ma-surgery. Pero in general, ma-hospitalize yung tao dito. Dahil sa self-indulgence. Ay, 23 minutes na pala to. Anyways, mag-cut na tayo dyan. Itabi ko lang itong mga cards. Sandali. Para hindi na ako mag-aayos mamaya. Diba? Nakatamad eh. Para mabilis. Anyways. Dito na tayo sa dulo. Ano pang masasabi nito? Ito na ang last deck natin. Ito na yung pinaka-general advice sa period na to. So, kukuha lang ko ng 3 card. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. Kasi madali lang naman to intindihin. Kunin nyo lang yung info o clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, sabi, wisdom. Knowledge gained through experiences or from a wise counselor. Putting in the work. Action that helps achieve goals. Building the path to success. At ang huli, peace. Peace and contentment are coming to you. Yun ang maganda, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.
for now.